Kabanata 1331. Pag-akyat nilang dalawa sa stage, nabigla ang lahat ng mga manunood dahil wala silang ideya kung bakit sila nandoon. Nagbulungan ang lahat dahil sa curiosity. Anong nangyari? Bakit may taga-pivot technology dito? Hindi ba mula sila sa pamilyang Martin? Bakit sila magpapakita sa event ng pamilyang Gomez? Tinusubukan ba nilang makipag-ayos sa pamilyang Gomez? Kalokohan yan. Magkakasundo lang ang pamilyang Martin at Gomez kapag lumipad na ang mga baboy. Habang nag-uusap ang lahat, sumenya si Nicolas para patahimikin ang mga tao. Kasunod nito ay sinabi niya sa mic, siguro kilala naman ng lahat ang dalawang kasama ko sa stage pero bibigyan ko sila ng mabilis na introduction. Ang charming young gentleman na ito ay ang mapagkakatiwalaang chairman ng Pivot Technology na nagngangalang Kerry. Ang magandang babae sa tabi niya ay ang vice chairman na nagngangalang Laura. Malamang nagulat ang lahat kung bakit nandito sina Kerry at Laura sa function ng pamilyang Gomez. Dahil ang Pivot Technology ay palaging nasa ilalim ng kontrol ng pamilyang Martin at meron silang bad blood sa amin. Para sa karagdagang impormasyon, si Kerry na magpapaliwanag sa lahat. Tumabi si Nicolas. Hello sa inyong lahat, ako si Kerry. Ang dahilan kung bakit kami narito sa yearly function ng pamilyang Gomez ay dahil gusto naming kunin ang pagkakataong ito para ay anunsyo sa lahat na mula ngayon. Ang Pivot Technology ay magwi-withdraw na sa mga kumpanya ng pamilyang Martin at ito ay mapupunta na sa pamilyang Gomez. Pagkatapos nito, miyembro na ng aming pamilya ang lahat ng nandito. Sabi ni Kerry, habang tumatagal ang buhay ng isang tao, mas marami kang makikita. May kakayahan ba ang mga miyembro ng pamilyang Martin na magrebelde at sumali sa pamilyang Gomez? Hindi ba sila natatakot sa paghihiganti na naghihintay sa kanila? Sa madaling salita, ngayong nakuha na ng pamilyang Gomez ang Pivot Technology. Ang dalawang pinakamalaking technological company sa Central City ay nasa ilalim ng kanilang kontrol na hindi maikakailang mas malakas na sila kaysa dati. Hindi sila sigurado kung anong paraan ang ginamit ni Mr. Gomez para hikayatin si Kerry na sumama sa kanila. Ang masasabi lang nila ay, nakakahanga. Maya-maya pa ay kinuha ni Nicolas ang mic at sinabing, tulad ng sinabi ni Kerry, mula ngayon, hawak na ng pamilya natin ang Pivot Technology at umaasa akong lahat ng narito ay magbibigay sa kanila ng karagdagang tulong at payo. Pagkatapos ng maraming pag-uusap, sinenyasan ni Nicolas sina Kerry at Laura na bumaba sa stage para kumain. At ang dalawa nilang upuan ay ang dalawang bakanting upuan sa mesa ni Thomas. Commander, anong binabalak na gawin ni Kerry? Bakit bigla siyang sumama sa pamilyang Gomez? Tanong ni Samson. Ininom ni Thomas ang kanyang wine glass at nanatiling tahimik. Gaya ng inaasahan, tama ang nahulaan niya. Dahil sa kakaibang pagkamatay ni Master Centipede, naging magulo ang kanilang sitwasyon kahit na ito ay nakatakdang mangyari. Gayunpaman, hindi pa iyon ang pinakamagulong sitwasyon na makakaharap nila. Sa palagay niyo ba ay nakakagulat na balita ang pagkuha ng pamilyang Gomez sa Pivot Techno logo? Oo, meron pang isisiwalat si Thomas sa harap ng lahat mamaya. Umupo si Kerry sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Thomas ng may peking ngiti at sinabi niya, Mr. Mayo, tayo ay itinuturing na bahagi ng pamilya mula ngayon. Tayong lahat ay magkalaban noon at nagkaroon ng hindi pagkakasundo at sama ng loob pero pwede ba nating kalimutan ang nakaraan? Pinuno ni Kerry ang kanyang baso, itinaas ito, sinabing, Cheers, Mr. Mayo, kalimutan na natin ang lahat ng may ngiti sa ating mga labi, hindi ka ba sumasang-ayon dito? Pwede na tayong magtulungan at gawin ang ating makakaya para sa future ng pamilyang Gomez. Ang kanyang mga salita ay nagpaparating ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang magkalaban. Pero sa totoo lang, nagpapanggap lang si Kerry at naghihintay siya ng pagkakataon para pahirapan si Thomas sa hinaharap. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagkatapos nito, ang mga aksyon ni Thomas ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ibinuhos niya ang lahat ng alak mula sa kanyang baso sa sahig at malamig na sumagot si Thomas. Pasensya na talaga, Kerry, magkaiba ang pinaglalaban natin noon at hindi ko nakikita ang pakikipagtulungan natin sa isa't isa sa future. Sa tingin mo ba ay magiging isang pamilya tayo dahil lang naging miyembro ka ng pamilyang Gomez family? Nagkakamali ka. Ang kakalabanin ko hanggang sa huling hininga ko ay ang Gomez family. Banata 1332. Sabay-sabay na napalingon kay Thomas ang lahat ng nasa mesa, nagulat sila nang magsalita ito ng masasamang bagay laban sa pamilya.
Ang dahilan kung bakit napakalakas ng Sterling Technology ay dahil nasa likod nila ang pamilya Gomez bilang isang support system, maliban sa pagiging exceptional nila bilang isang organisasyon. Gayunpaman, idineklara ni Thomas kanina na lalabanan niya ang pamilya Gomez. Tinubukan niya bang tanggalin ang sarili niyang trabaho? Maging sina Carrie at Laura ay nataranta. May mga pagkakaiba si Thomas sa kanila. At naunawaan kung bakit siya tatanggi na makipag-ayos sa kanila. Pero hindi ba't medyo malala ang galit niya hanggang sa punto na aalis siya sa pamilyang Gomez dahil lamang sa sumali ang Pivot Technology. Hindi pwedeng umabot sa punto na babastusin ni Thomas ang kanyang mga higher-up sa pamamagitan ng pagpilit kay Nicholas na pumili sa pagitan ng Pivot at Sterling Technology, hindi ba? Nanatili ang mga mata ni Carrie kay Thomas at natahimik siya ng sandali. Tahimik na kinain ni na Iris at Samson ang kanilang pagkain habang nakayuko dahil inaasahan nilang mangyayari ang lahat ng ito. Bakit sila dumating ngayon? Hindi ba dahil dito? Sa oras na ito, may awkward na tumawa at sinabing, Mr. Mayo, huwag kang gumawa ng ganitong klase ng biro ng walang pag-iingat. Oo nga, Mr. Mayo. Ang iyong galit sa Pivot Technology ay walang kinalaman sa pamilyang Gomez. Maganda ang intensyon ng mga taong ito dahil ayaw nilang makita ang pagbagsak ng Sterling Technology. Sa kasamaang palad, hindi pinakinggan ni Thomas ang lahat ng sinabi nila. Tumayo lang si Thomas at tumingin sa entablado bago niya pasiga na sinabi, Mr. Gomez, may kailangan akong i-anunsyo. Okay lang ba kung gagamitin ko ng saglit ang mic? Naningkit ang mga mata ni Nicholas at nakaramdam ng inis. Sige, ikaw si Thomas. Ikaw ay makapangyarihan at ang Sterling Technology ay nagbigay ng malaking kita para sa pamilyang Gomez, pero hindi ito ang tamang lugar para maging maangas. Gusto mo talagang magsalita sa entablado sa harap ng lahat. Anong pinaplano mong sabihin? Pinayagan ka ba ng pamilya Gomez na magsalita? Nakatingin ang lahat kay Nicholas habang naghihintay sila kung ano ang isasagot niya. Hindi magandang bagay na gumawa ng eksena sa harap ng maraming tao at naniniwala si Nicholas na si Thomas ay isang tao na alam ang kanyang limitasyon. Kung meron siyang sasabihin na isang bagay na makikinabang sa pamilyang Gomez at baka ito ay para sorpresahin si Nicholas, nararapat lang siguro na magsalita siya sa entablado. Kung gustong magsalita ni Mr. Mayo, sino ako para pigilan ka? Umakyat ka sa stage at sabihin mo sa lahat ang gusto mong sabihin, nakangiting sinabi ni Nicholas. Nagulat ang lahat. Ang kabuuang flow ng event ay naiiba sa mga naunang events. Una, ito ay nagsimula sa alliance ng pamilya sa Pivot Technology at pagkatapos ay gusto din ni Thomas na gumawa ng isang anunsyo. Anong uri ng sorpresa ang sinusubukan niyang sabihin? Sa ilalim ng mga mata ng mga manunood, si Thomas ay umakyat sa entablado. Sa ibaba, sina Samson at Iris ay nagpalitan ng mga tingin at pinatibay ang kanilang loob dahil ang anunsyo ni Thomas sa kalaunan ay mas nakakatakot kaysa sa isang sorpresa. Tumayo si Thomas sa harap ng mikropono at sinabi sa harapan ng mga audience, ngayon ang yearly function ng pamilyang Gomez at meron akong mahalagang anunsyo na kailangang marinig ng lahat. Tumingin siya sa paligid habang sinasabi ito. Lahat ay nakatuon ng mga mata kay Thomas. Babayaran ng Sterling Technology ang pamilyang Gomez ng $20 billion ng isang bagsakan para tapusin ang aming redemption. At mula noon, wala nang kinalaman ang Sterling Technology sa pamilyang Gomez. Dahan-dahang sinabi ni Thomas. Ano? Napuno ng ingay at malakas na usapan mula sa mga audience. Kung hindi nagbibiro si Thomas, malamang ay nababaliw na siya. Nang sumali ang Pivot Technology sa pamilyang Gomez. Inakala ng lahat na magkakaroon sila ng healthy competition sa Sterling Technology at ito ang magtutulak sa pamilyang Gomez sa mas mataas na status. Pero sino ang nag-akala na ihuhulog sa kanila ni Thomas ang malabombang balita pagkatapos ng masayang pangyayari? Si Nicholas, na nasa entablado, ay nabigla sa kanyang anunsyo. Inasahan niya na susorpresahin siya ni Thomas sa isang bagay na hindi inaasahan pero sa huli. Ang natanggap niya ay isang mabigat na balita. Magagalit na sana si Nicholas at sisigawan siya kung hindi lang siya nasa malaking okasyon. Sa sandaling iyon, nilapitan sila ni Dominic at nakangiting sinabi, Mr. Mayo, ang biro mo ay hindi nakakatawa. Mr. Gomez, hindi ako nagbibiro. Seryoso ako sa mga sinabi ko, mahinahong sinabi ni Thomas. Hinigpitin ni Dominic ang kanyang kamao. Kabanata 1333. Kung hindi dahil sa kakulangan niya ng kakayahan na talunin si Thomas, malamang ay sinapak na niya ito kanina pa.
Sa ilang sandali, naging medyo awkward ang eksena. Pinahiya ni Thomas ang pamilyang Gomez sa publiko habang ginaganap ang year-end function ng pamilyang Gomez. Ang ibig sabihin nito ay sinasadya niyang gawin ito. Nagtanong sa kanya si Dominic Gomez, "Thomas, sinadya mo bang manggulo?" Binigyan siya ni Thomas ng isang malumanay ng ngiti ngunit hindi ito sumagot. "Malamang sinasadya ko itong gawin. Bakit ko ito sasabihin sa lahat kung hindi?" Ang mga tao sa ibaba ay nagpakita ng iba't ibang mga ekspresyon. Ang iba ay nagmamasid lang at gusto nilang makakita ng maraming kaguluhan. Habang ang iba ay nag-aalala kay Thomas, ang iba ay naghihintay ng reaksyon ng pamilya Gomez, at ang iba ay nalilito sa mga nangyayari. Entertaining ang yearly function sa pagkakataon na ito, at ito ay maihahalin tulad sa isang Hollywood production. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nakakasikol ang katahimikan. Sa wakas ay humarap si Nicolas Gomez bilang head ng pamilya at binasag ang katahimikan. Ternaas niya ang kanyang kilay at sinabing, "Thomas, ina-announce mo sa publiko ang ganitong bagay, kaya malamang ay meron kang sama ng loob sa pamilyang Gomez, di ba? Kung normal na tao lamang siya, hindi pipiliin ng nasabing tao na gumawa ng gulo sa kanilang pamilya." Dominante ang pananalita ni Thomas habang inaangat niya ang kanyang ulo. "Nicolas Gomez, tama ka, meron akong sama ng loob sa Gomez family. Ako, si Thomas Mayo, ay nangangako na gagawin ko ang lahat para pabagsakin ang Gomez family." Muling nagulat ang lahat sa mga sinabi niya. Anong klaseng kalokohan ang sinasabi niya? Ang pamilyang Gomez ay isa sa 3 pinakamahalagang pamilya ng Central City, at sila rin ang may pinakamahusay sa financial standing. Kahit na ang Sterling Technology ay isang malaking kumpanya, hindi sila maikukumpara sa pamilyang Gomez. Desidido pa rin si Thomas na hamanin ang pamilyang Gomez. Hindi ba't sinubukan niyang sunugin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng apoy? Ang mga tao ay tila mas nalilito sa halip na magulat. Bakit? Bakit gustong makipaglaban ni Thomas sa pamilyang Gomez? Hindi kaya may nagawa ang pamilyang Gomez na hindi mapapatawad ni Thomas. Pero walang nakarinig tungkol dito noon pa man. Sa katunayan, kahit si Nicolas ay hindi ito naiintindihan at tinatrato niya si Thomas ng maayos. Kung tutusin, sinuportahan niya ito noong si Thomas ang chairman ng board. Bakit nagdesisyon si Thomas na kalabanan ang pamilyang Gomez? Dahil dito ay tinanong ni Nicolas, "Thomas, ilang mga benefits ang ibinigay sa iyo ng pamilyang Martin para mahikayat kang umalis sa pamilyang Gomez?" Ito ang tanging paliwanag. Tumanggi si Thomas ang pag-aakala ni Nicolas na kung ang pamilyang Gomez ay may kakayahang makuha ang pivot technology. Ang ibig sabihin nito ay gumawa ng paraan ang pamilyang Martin para makuha ang Sterling Technology. "I'm sorry, pero walang kinalaman ang desisyon ko sa pamilyang Martin. Ano pala ang naging dahilan ng pagtataksil mo sa pamilyang Gomez?" Galit na sumigaw si Nicolas, "Bigyan mo ako ng dahilan. Isang dahilan na makakapagpayag sa akin na tanggapin ang iyong pagtaksil sa aming pamilya." Inangat ng kaunti ni Thomas ang kanyang ulo at nagpakawala ng mahabang hininga. Sa mahinahong tono, sinabi niya ang isang pangungusap na sapat na para hindi makatulog si Nicolas sa loob ng 3 araw at gabi. "Mr. Gomez, hindi ko alam kung natatandaan mo pa ang isang pangalan. Isang pangalan ng babae na kilala bilang Grace Mayo." "Ano?" Napaatras ng ilang hakbang si Nicolas. Iyon ay isang ipinagbawal na pangalan na halos walang kaluluwa ang nakakaalam, kaya bakit malalaman ni Thomas ang tungkol dito? "Teka lang. Parehong may apelyidong Mayo, sina Grace Mayo at Thomas Mayo. Hindi kaya ikaw ang..." Tahimik na tumingin si Thomas kay Nicolas. "Mukhang naaalala mo na ang lahat, Lolo." Kabanata 1334. Nawala ang nakakatakot na aura ni Nicolas, at napaatras siya ng ilang hakbang, nanlaki ang kanyang mata habang hindi siya makapaniwalang nakatitig kay Thomas. Naisip niya na imposibleng mangyari ito. Paano magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa mundong ito? Gayunpaman, nang tumingin siya kay Thomas at Dominic, wala siyang ibang pagpipilian kundi paniwalaan ito. 70% ng itsura ni Thomas ay kapareho ng itsura ni Dominic. Paano sila magkakamukha kung hindi sila magkadugo? Ilang sandali pa ay tinanong ni Nicolas, "Anong pruweba mo para maniwala ako sa mga sinasabi mo?" Isang malumanay na ngiti ang ipinakita ni Thomas at sinabing, "Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Hindi ko layunin na maniwala ka sa mga sinabi ko. Nandito lang ako para sabihin sa iyo ang totoo, ikaw na ang bahala kung maniniwala ka."
Nicholas, noong buntis si Grace, iniwan mo siya, iniwan mo ang lola ko na mag-isa na magpalaki ng 2 anak hanggang sa mamatay siya sa pabrika. Maghihiganti ako sa iyo dahil sa ginawa mo. Ang Sterling Technology ang magiging espada na papatay sa pamilyang Gomez. Bawat salita at pangungusap ay mahinhin at makapangyarihan. Nakaramdam ng kahihiyan si Nicholas dahil sa kanyang mga pagkakamali noon na ngayon ay nalalaman na ng publiko. Okay. Nicholas, sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Magkikita muli tayo sa susunod. Pagkasalbi nito ay tumalikod na si Thomas at bumaba ng stage. Umalis siya sa tirahan ng pamilya ni Gomez kasama sina Aris at Samson. Tapos na ang yearly function. Maririnig ang mga bulungan mula sa karamihan ng tao sa ibaba. Silang lahat ay napatingin kay Nicholas na may hindi makapaniwalang nga mata, hindi sila makapaniwala na si Thomas ay ang kanyang apo. Ang nakalulungkot ay ang lolo at apo na ito ay paniguradong magkakaroon ng mabagsik na labanan. Lolo! Lumapit si Dominic at niyakap si Nicholas. Lolo, okay ka lang ba? Inayos ni Nicholas ang kanyang sarili at ikinaway ang kanyang kamay. Ito na ang katapusan ng year-end function. Umalis na kayo, umalis na ang lahat. Tumalikod siya at naglakad palayo pagkatapos niyang sabihin iyon. Ito ang unang pagkakataon sa 100 taong kasaysayan ng pamilyang Gomez na nangyari ito. Mahirap paniwalaan na may magsasabi ng ganitong kabigat na balita sa pagtatapos ng taon ng pamilyang Gomez. Nang bumalik na sila sa lounge. Umupo si Nicholas at uminom ng ilang tasa ng tsaa ng sunod-sunod para medyo mapakalman niya ang kanyang pagkanerbiyos. Lumapit si Dominic at nagtanong, Lolo, totoo ba ang sinabi ng bastos na si Thomas? Hindi sumagot si Nicholas at napabuntong hininga na lamang siya. Makikita sa mukha ni Nicholas na tama ang sinabi ni Thomas. Kung hindi ganito ang magiging itsura niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay dahan-daw ang sinabi ni Nicholas, noon, umalis ako sa Central City para pumunta sa Southland kung saan nakilala ko si Grace Mayo. Sa panahon na iyon, hindi ko napigilan ang aking damdamin at nahulog ang loob sa kanya at dahil doon ay nabuntis siya. Sa paglipas ng panahon, pinabayaan ko na lang siya dahil hindi ko na siya maibabalik sa pamilyang Gomez at hindi ko kayang talikuran ang kapangyarihan ng pamilya Gomez. Akala ko ipapalaglag niya ang bata, maghahanap siya ng matapat na mapapangasawa at mamumuhay ng mapayapa. Hindi ko inaasahan na bubuhayin niya ang bata at ngayon ay may anak na ang anak niya. Ang hindi ko inaasahan ay apo ni Grace Mayo si Thomas. Masakit ito para kay Thomas. Maghihiganti siya sa akin. Ang Gomez family ay may kakaharapin na maraming problema. Nakuha ni Dominic ang rough idea sa sitwasyon matapos marinig ang lahat. Umisi siya at sinabi, Lolo, kung tutusin, wala tayong dapat ipag-alala. Iyan ay dahil si Thomas ay isang walang kwentang tao. Bukod sa may kakayahan siyang lumaban, ano pa ba ang magagawa niya? Dapat alam mo na nakuha niya ang kanyang kasalukuyan. Pwede nating gamitin ang pivot technology para harapin siya. Hindi ba posible para sa atin na sirain ang Sterling Technology? Mukhang ganito nga ang mangyari. Sumagot naman si Nicholas, si Thomas ay isang metikulosong tao. Hindi siya kikilos ng padalos-dalos ng walang kasiguraduhan at dahil nagpasya siyang gumawa ng malalakas na kalaban, dapat siyang maging handa. Nag-aalala ako na makikipagtulungan siya sa pamilyang Martin at papatayin tayo ng biglaan. Tumawa si Dominic. Ano ba ang dapat ikatakot mula sa pamilyang Martin? Lolo, papakilusin ko ang aking mga tauhan para sirain ang Sterling Technology at lutisin ang isang malaking problema para sayo. Hindi na niya hinintay na pumayag si Nicholas, kaya tumalikod na si Dominic at umalis. Dominic, hindi na siya napigilan ni Nicholas. Okay lang, hayaan na lang si Dominic na alamin kung ang nakahandang gawin ni Thomas para kalabanan ang Gomez family. Samantala, sa opisina ng chairman ng Pivot Technology. Nakayuko si Kerry at tumawa, naningkit ang kanyang mga mata sa isang linya na parang mamamatay siya sa tuwa. Matagal siyang tumawa at sinabing, hindi ko inasahan na may mangyayaring masama sa yearly function. Nagdesisyon akong sumali sa Gomez family para palayasin nila si Thomas. Nakakatuwa ang kinalabasan. Pinili ni Thomas na hukayin ang sarili niyang libingan bago ko ito gawin ng sarili ko. Pilit na ngumiti si Laura at sinabing, hindi ko rin inakala na si Thomas pala talaga ang apo ni Nicholas Gomez. Nakakagulat talaga ang koneksyon na ito. Matapos huminto ng sandali si Laura ay sinabi niya, ang relasyon na ito ba ang dahilan kung bakit nagpasya si Nicholas na huwag kumilos laban kay Thomas?
Kung tutusin, lahat ng lalaki, mabuti man o masama, hindi nila sasaktan ang sarili nilang dugo. Hindi. Matigas na sinabi ni Carrie, ang pagkatao ni Thomas ay isang itim na marka sa kanyang kasaysayan. Malamang gagawin ni Nicholas ang lahat para patayin si Thomas para mailigtas ang kanyang sariling katayuan at reputasyon. Dahil dito ay naniniwala ako na gagamitin tayo ni Nicholas para saktan si Thomas. Laura, pagkakataon na natin na baguhin ang mga kahihinatnan sa ating advantage. Medyo masaya rin si Laura. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong pabagsakin si Thomas at ngayon ay dumating na rin ito sa wakas. Sariling initiative ni Thomas na maghanap ng gulo kaya sarili niya lang ang dapat niyang sisihin. Sino bang nagsabi sa kanya na gawin ito? Mahigpit na senaryo ni Laura ang kanyang kamao at bamulong sa kanyang sarili. Wise, Godfather, may pagkakataon na kaming maghayganti para sa inyo. Kabanata 1335. Habang binibigkas ang mga salita, ang ancestral tablet ni Master Centipede ay biglang bumagsak at kumalat sa lupa. Nagmamadaling lumapit si Laura para kunin ang ancestral tablet ni Master Centipede at pinunasan. Ninong, excited ka rin ba? Nakangiting sinabi ni Laura. Pagkatapos nito ay tumingin siya sa mukha ni Carrie. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Lalong bumigat ang kapaligiran habang nakatitig sa ancestral tablet. Ibinalik ni Laura ang ancestral tablet sa kaninang kinalalagyan nito at sinabi, Carrie, ako muna ang bahala sa mga handover task ng kumpanya. Magpahinga ka ng mabuti. Okay, sige. Tumayo si Carrie at tiningnan ang ancestral tablet pagkaalis ni Laura. Kasunod nito ay sarcastic siyang nagsalita, Ninong, mukhang hindi ka yata natutuwa. Bakit? Gusto mo bang iparamdam kay Laura na walang kinalaman kay Thomas ang pagkamatay mo? Malas ka dahil patay ka na. Pwede kang magpakita sa panaginip niya at sabihin sa kanya kung kaya mo itong gawin. Ha. Si Carrie ay walang takot. Sa madaling salita, wala siyang kahihiyan. Kasabay nito, bumalik si Thomas sa Sterling Technology kasama ang kanyang mga tauhan. Sa isang banda, ipinalam niya sa Finance Department na ihanda ang liquidation at sa kabilang banda, gumawa siya ng mga plano para harapin ang pamilyang Gomez. Inaasahan niya na bibisitahin siya ng pamilyang Gomez sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang magpasya na magdeklare ng all-out war. Ilang sandali pa ay kinausap siya ni Samson Wood, Commander-in-Chief, binigyan mo si Nicholas ng matinding sampal sa kanyang mukha ngayon. Munti ka na siyang mahimatay kanina. Sumang-ayon si Aris at idinagdag na isip ng pamilyang Gomez na sa pamamagitan ng pagkuha ng pivot technology, sila ay maituturing na big shots. Mayroon bang anumang bagay na madali sa mundong ito? Ang ginawa mo ay isang wise move, Commander-in-Chief. Umupo si Thomas sa kanyang upuan at tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Hindi niya napigilan ang kanyang bibig na naging dahilan para mapahiya si Nicholas ngunit hindi talaga siya nagdudulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang kasalukuyang pamilyang Gomez ay isang masamang tigre. Ang Sterling Technology ay hindi man lang maituturing na wolf sa mga mata ng pamilyang Gomez, maituturing lamang silang tumatahol na aso. Mahirap kalabanan ang pamilyang Gomez. Gayunpaman, binawi ni Thomas ang kanyang tungkulin bilang God of War at nagsilbi siyang head ng Science and Technology Alliance. Sa kapangyarihan ng dalawang makapangyarihang entities na ito, pwede nilang sirain ang buong pamilyang Gomez. Ang problema lang ay ang pamilya Gomez ay malawak na involvement sa maraming lugar. Para harapin ang pamilyang Gomez, hindi lamang ang kanilang pamilya ang kakalabanin nila, ngunit haharapin rin nila ang buong puwersa na meron ang pamilyang Gomez bilang pinuno nito. Kahit na siya ang God of War, nasa ilalim pa rin siya ng matinding pressure. Mr. Mayo, ang young proprietor ng Gomez family, si Dominic, ay nandito, sabi ni Diana habang naglalakad papasok sa opisina, dahilan para maputol ang pag-iisip ni Thomas. Ganon kabilis. Pagbalik pa lang ni Thomas ay sinundan siya ni Dominic na nakasunod sa kanyang likuran. Masyado silang mabilis para sa unang move ng chess match. Papuntahan mo siya sa reception room. Masusunod. Umalis si Diana. Ilang sandali pa ay nagtanong si Samson, si Dominic ay dumating para simulan ang paghihiganti. Commander-in-Chief, handa ka na ba? Pinag-isipan ito ng sandali ni Thomas at sinabing, Samson, kontaken mo kaagad ang Southland District para ayusin ang liquidation. Magkano ang kailangan mo? Mas malaki, mas maganda. Tumayo si Thomas sa kanyang upuan at dinala si Aris sa reception room.
Pagpasok niya sa kwarto, naramdaman niya ang nakakatakot na aura sa kapaligiran na nagmumula sa mga tao ni Dominic, ang bawat isa sa kanila ay mabangis na nakatitig kay Thomas. Gayunpaman, sa isang sulyap lamang mula kay Thomas, mabilis na nawala ang tapang at angas ng lahat. Ang God of War ay hindi isang tao na dapat kalabanan. Umupo si Thomas. Walang bahid ng ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Young Master Dominic, bakit ka na parito?" Humisi si Dominic, "Alam mo naman kung bakit. Hindi ba sinabi mo sa publiko na humiwalay ka na sa pamilyang Gomez at gagastos ka ng pera para makipag-ayos? Dinala ko ang lahat ng financial record ng pamilyang Gomez, kaya sasabihin ko sa iyo ngayon kung gaano karaming pera ang kakailanganin para makumplito ang iyong self-redemption." Kumunat ang noo ni Aris, "Base sa estimation namin, $2 billion ay sapat na." 2 bilyon. Mapangasar na sinabi ni Dominic, "Pulubi ba kayo? Ang yearly revenue ng Sterling Technology ay nasa ilang bilyon at gusto mo lang gumastos ng 2 bilyon para sa inyong self-redemption. Mangarap ka." Doon napagtanto ni Aris na paparating na ang krisis. Paano ang isang malaking pamilya tulad ng pamilya Gomez ay hahayaang umalis ang isang malaking kumpanyang hawak nila para kumpletuhin ang sarili nitong redemption? Nandoon sila para pahirapan sila. Dalawa lamang ang pagpipilian nila, maging mabait at sumunod o mabankrupt at umalis sa negosyo. Hindi nila papayagan na makatakas sila ng madali. Para naman sa Sterling Technology, binabahagi nila ang parehong terms at conditions, at hinding-hindi hahayaan ng pamilya Gomez ang Sterling Technology na gawin ang anumang gusto nila. Dahil dito ay tinanong ni Thomas, "So magkano ang gusto ninyo?" Hindi ito sa kung magkano ang gusto namin, ito ay kung magkano ang sinasabi ng batas na dapat mong bayaran. Tinitik ni Dominic ang kanyang mga daliri, "Treasurer, simulan mo nang magbilang." Maraming mga finance accountant ang nagtrabaho ng mabilis. Base sa kanilang mga aksyon at sa dami ng numero sa kanilang mga calculations, alam ni Dominic na uubusin nila ang lahat ng pera ng Sterling Technology. Kabanata 1336. Walang tigil ang pag-agos ng malamig na pawis sa noo ni Aris habang tinitingnan ang mabilis na kalkulasyon ng mga accountant na iyon. Sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang halaga ng kailangan nilang bayaran sa huli? Gaano man ito karami, malamang ito ay magiging higit sa 2 bilyon. Dahan-dahang humigop si Dominic ng tsaa at siniguro niyang gumawa ng ingay habang ginagawa iyon, at nakatingin pa siya kay Thomas. "Speaking of which, hindi ba dapat brother, ang itawag ko sa'yo?" Tumawa ng mahina si Thomas, "Kung okay lang sa'yo na mapahiya, tawagin mo lang akong brother kung gusto mo." Ibinaba ni Dominic ang kanyang tasa at sinabi na may tinatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga salita, "Ginawa ni Lolo ang mga bagay na iyon noon. Masama ang ginawa niya, pero kung iisipin, sino sa mga privileged na anak ng malalaking pamilyang ito ang walang ganitong klase ng history?" Pagkatapos huminto ng sandali, itinuro niya ang kanyang sarili at sinabi, "Gawin mo akong halimbawa. Ang mga gawain ko ay mas malala pa sa ginawa ni Lolo." "Thomas, naiintindihan ko ang galit mo, pero may mga alternatibong paraan para harapin ang bagay na ito. Hindi mo kailangan magalit at palalay ng mga bagay. Total family pa rin tayo, hindi ba?" Sa sandaling iyon, naayos na ng mga accountant ang mga account at ibinigay ang listahan kay Dominic. Tiningnan niya ito at hindi nagsimulang magbasa, ngunit bumalik siya sa kaninang paksa, "Thomas, hindi mo naman talaga kailangang gumanti kay Lolo. Hayaan mo na lang si Lolo na magbigay ng mga kabayaran sa'yo, hindi ba mabuti iyon? Napakalakas ng iyong Sterling Technology. Payagan mo ang Lolo na bayaran ka sa pamamagitan ng pagbibigay sa'yo ng mga preferential resources. Ang pagiging numero 1 sa industriya ay hindi isang malaking hamon sa kanya. Bakit gusto mong sirain ang iyong sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa pamilyang Gomez? May ilang katotohanan pa rin sa mga salitang ito. Kung ibang tao ito, maaari na siyang kumbansihin ni Dominic. Kung tutusin, maliit ang margin ng tagumpay laban sa pamilya Gomez, kaya mas matalinong sumuko kapalit ng mas maraming benepisyo. Sa kasamaang palad, si Thomas ay hindi katulad ng mga ordinaryong tao. Sumagot siya na may ngiti sa kanyang labi, "Mabait na kapatid, pinahahalagahan ko ang payo mo, pero ang iba't ibang tao ay may iba't ibang hangarin. Hindi ako ang tipo ng tao na umaasa sa iba para mabuhay, hindi rin ako duwag na takot sa kamatayan. Dahil nakapagdesisyon na ako, alam ko na malalagpasan ko ito." Nagbago ang mukha ni Dominic, "Hindi ka nakikinig.
Thomas, sinabi mo na ang dapat mong sabihin, kaya huwag mo akong sisisihin kung isasantabi ko ang Brotherhood. Inampis niya ang listahan sa may lamesa at mabagsik na sinabi, gusto ng Sterling Technology na umalis sa Gomez family, di ba? Sige, walang problema. Kailangan niyong magbayad ng 51.6 billion nanograms buo para sa inyong ransom. 51.6 billion. Parang susuka ng sugo si Aris. Paano sila nakakuha ng ganoong figure? Hindi ba masyadong mataas ito? Agad niyang kinuha ang listahan at lalo siyang nataranta habang tinitignan niya ito. Napakaraming link ang Sterling Technology at ang pamilyang Gomez kaya ang kanilang pamilya ay naglagay ng mga hadlang sa bawat aspeto ng Sterling Technology at matagal na nilang inaasahang magsosolo. Ang Sterling Technology. Sumandal si Dominic sa upuan at nagdekwatro. Good brother, 51.6 billion ang kailangan niyong mabayaran. Makukuha ng Sterling Technology na ang kalayaan nito hanggat magbabayad ka. Ano? Posible bang makakuha ka ng ganitong pera? Kahit na ang Sterling Technology ay isang malaking kumpanya, hindi ito pwedeng maglabas ng malaking halaga ng pera. Ang Sterling Technology ay may kakayahang kumita ng ilang bilyon bawat taon. Pero kinuha ng pamilyang Gomez ang karamihan nito, kasama ang gagastusin sa pagpapatakbo ng kumpanya, sa kabuoang 8 taon, kaya ang kinikita lamang ng kumpanya ay 20 billion. Maubos man ang pera ng kumpanya, hindi pa rin ito kayang kumuha ng ganoong kalaking halaga. Parehong Thomas at ang Sterling Technology ang naging target ni Dominic. Sa kabilang banda, si Thomas ay hindi kailanman makakakuha ng ganoong kalaking halaga ng pera. Kung maglabas man ng Sterling Technology 51.6 billion, tiyak na mauubos nito ang lahat ng mga ari-arian at magiging walang kwenta ang self-redemption na sinusubukan nilang simulan. Pagdating ng panahon, may kakayahan pa kaya itong sirain ng pamilyang Gomez. Kahit na makapagbayad man sila, ang Sterling Technology ay hindi makakataka sa kontrol ng pamilyang Gomez. Ito ang bitag na inihanda ng pamilyang Gomez. Nang ibaba ni Aris ang listahan, parang nawala ng dugo ang mukha niya. Paano? Saan sila nakakuha ng lakas ng loob na maningil ng 51.6 billion dollars? Ang pamilyang Gomez ay kino-corner si Thomas hanggang sa mawalan siya ng pag-asa. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng kwarto. At tumagal ito ng napakatagal. Kabanata 1337. Pumalik si Dominic Gomez sa paksa. Gusto kitang payuhan na sumuko, Thomas Mayo. Lahat ito ay para sa iyong kapakanan. Matanda na si Lolo at siya ay isang taong madaling mahikayat. Hanggat magiging masunurin ka at susuko. Bumalik ka kasama ko at humingi ng tawad kay Lolo, baka maging malambot ang puso niya sa sandaling iyon at mahalin ang kanyang hindi inaasahang apo na walang iba kundi ikaw. Hindi mo ba makukuha ang kahit anong hilingin mo at pwede kang magpakitang gila sa ganitong paraan? Pagkatapos ang lahat, ang Sterling Technology ay isang money-making machine. Imposible para sa pamilyang Gomez na bitawan ang Sterling Technology ng ganoon kadali. Sa harap ng mapagmataas na pamilyang Gomez at isang astronomical figure na 51 billion 600 million dollars, si Thomas ay hindi pangkaraniwang kalmado. Tumingin siya kay Dominic habang itinuro ang estimation at sinabing, sigurado ka bang tama ang halaga na 51 billion 600 million dollars? Siyempre naman. Hindi na ito mababago. Hindi na. Kapag naibigay namin ang 51 billion 600 million dollars, maibabalik ba sa Sterling Technology ang kalayaan nito? Siyempre. Sige. Tumango si Thomas at sinabi kay Aris, kunin dito ang accountant ng kumpanya para sa isang transaksyon na 51 billion 600 million dollars. Ano? Hindi lang si Aris, pati si Dominic at lahat ng naruroon ay nahulog ang mga panga sa gulat. Isang transaksyon na 51 billion 600 million dollars. Nagbibiro ba siya? Hanggat kaya itong gawin ng Sterling Technology, imposibleng magkaroon sila ng ganoong kalaking savings. Naiinis na sumagot si Dominic, huwag kang nagbibiro, Thomas. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam kung gaano karami ang pera ng Sterling Technology? Sa nakalipas na 8 taon, ang kinita ng kumpanya ay hindi man lang umabot sa 20 billion dollars. Saan ka kukuha ng 51 billion 600 million dollars para sa transaksyong ito? Mahina akong sinabi ni Thomas, kailangan ko bang i-report sa'yo kung saan nanggaling ang pera? Nagtama ang kanilang mga mata. Umuso si Dominic bago siya ngumisi at sinabing,
Sige, gusto kong makita kung saan ka kukuha ng 51,600,000,000 dollars. Kung hindi mo mababayaran ang settlement ngayon, Thomas, ay demanda kaagad ng pamilya Gomez ang Sterling Technology. Huwag mo akong sisihin kapag ang iyong kumpanya ay kailangang magsara ng tuluyan. Huwag kang mag-alala, hindi darating ang araw na iyon. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay bago tumalikod si Aris at umalis. Ilang accountant ang kanyang tinawag. Umupo sila sa kabilang side ng mahabang mesa at humarap sa accountant ng pamilyang Gomez. Sumunod si Thomas at sinabing gusto ng Sterling Technology ng isang settlement na 51,600,000,000 dollars bilang isang ransom ngayong araw para maging malaya ang kumpanya. Ayusin ang mga account sa pamilyang Gomez. Opo, sir, mahusay na sinabi ng mga accountant. Agad na sinimulan ng Finance Department ang transaksyon ng dalawang kumpanya. Si Dominic ay nakaupo roon ng hindi tumitingin at siya ay nagbabantay sa mga pangyayari. Gusto niyang makita kung anong trick ang gagamitin ni Thomas para makapaglabas siya ng 51,600,000,000 dollars mula sa wala. Lumipas ang napakaraming oras. Nakumpleto ang settlement habang nagpapatuloy ang mga transaksyon. 500,000,000 dollars. 2,800,000,000 dollars, 7,700,000,000 dollars, 10,200,000,000 dollars, 23,300,000,000 dollars. Habang lumalaki ang perang inilalabas, mas nabalisa si Dominic. Tiningnan niya si Thomas at napagtanto niyang kalmado siya na parang tubig, walang emosyon sa kanyang mukha. Parang normal na figure lang sa kanya ang 51,600,000,000 dollars. Imposible. Hindi maisip ni Dominic kung paano nagkaroon ng astronomical na pera si Thomas. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap mismo ng kanyang sariling mga mata habang isa-isang nililipat ng Sterling Technology ang pera. Pagkatapos ng humigit kumulang 3 oras para may proseso ang transaksyon, ang 51,600,000,000 dollars ay nai-transfer na. Pinagpag ni Thomas ang kanyang damit habang nakangiti at sinabing, "Brother, mula ngayon, wala nang kinalaman ng Sterling Technology sa pamilyang Gomez." Kabanata 1338. Hindi makapaniwala si Dominic Gomez. Kinuha niya ang form ng settlement account, binuksan ang computer mismo, at tumagal ng kalahating oras habang tinitingnan at na-verify ang bawat isa sa kanila. Si Thomas Mayo ay hindi nagmamadali. Tahimik siyang nakaupo doon habang pinagmamasdan si Dominic na bani-verify ang lahat. Paano na? May mga pagkakaiba ba? Parang namutla si Dominic. Ang form ng settlement account ay napakalinaw ng walang anumang mga issue. 51,600,000,000 dolyar ang ganap na nabayaran. Tinawagan pa niya ang accountant ng pamilya Gomez at 3 beses silang i-verify. Wala pa ring mga issue dito. Ngunit paano ito mangyayari? Tumingin si Dominic kay Thomas na nagtataka at sinabing, "Alam ko kung magkano ang kinikita ng Sterling Technology taon-taon. Imposible para sa Sterling Technology na magkaroon ng napakaraming extra income." Thomas Mayo, saan nanggaling ang perang ito? Legal ba itong pera? Umiti si Thomas. Kung sa tingin mo ay may problema, you are more than welcome to investigate. Isa lang ang gusto kong malaman ngayon na clear na ba ang 51,600,000,000 dollars debt? Namutla ang mukha ni Dominic. Pagkatapos mag-alinlangan, paulit-ulit, mamantong hininga siya at nag-aatubili na sinabi, ang pag-aayos ng 51,600,000,000 dolyar ay nalinis na, ngunit walang pero. Itinuro ni Thomas ang pinto. Dahil walang issue sa settlement, wala nang kinalaman ang Sterling Technology sa pamilya Gomez. In this case, Mr. Gomez, kindly leave the establishment. The Gomez family members are not welcome here. Naikuyong ni Dominic ang kanyang kamao. Hindi siya masaya, ngunit ano ang magagawa? Ang kabilang partido ay naklear ang kasunduan na may eksaktong halaga, hindi kahit 1 sentimong mas mababa. Maghintay ka lang, Thomas. Maya-maya malalaman ko rin kung anong mga pakulo mo sa akin. Tumayo si Dominic at umalis. Tinundan siya ng mga accountant. Malapad na ngiti ang ipinakita ni Aris pagkaalis ng mga miyembro ng pamilya Gomez. Napakakul mo ngayon lang, Commander. At binigyan mo si Dominic ng isang malakas na sampal sa mukha. Nang malaman ko na kailangan nating magbayad ng halagang 51,600,000,000 dollars, laking gulat ko. Saan tayo kukuha ng ganoon kalaking pera? Habang nagsasalita pa si Aris, napansin niyang may mali sa pagtingin sa kutis ni Thomas.
Tanong ni Iris, may problema ba, Commander? Humigop ng tsaa si Thomas at sinabing, tulad ng sinabi mo, saan tayo kukuha ng napakaraming pera? Napakamot ng ulo si Iris sa pagkataranta. Ipinaliwanag ni Thomas, ang ginawa ko ay inilipat ang lahat ng mga pondo mula sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment at Shalom Technology sa Sterling Technology. Ang mga pondo ng tatlong kumpanya ay walang laman upang mapalakam ng halagang ito na 51.6 milyong dolyar. At ngayon, lahat ng tatlong kumpanya ay nasa bingit ng pagbagsak. Kung hindi sila hahawakan ng may pag-iingat, maaaring bumagsak lang sila. Ang pamilyang Gomez ay talagang nagpadugo sa pagkakataong ito. Napawi ang ngiti ni Iris matapos niyang marinig ang sinabi ni Thomas. Inubos ni Thomas ang mga pondo ng tatlong kumpanya upang makalakam ng 51.6 milyong dolyar tapos. Paano naman ang kinabukasan? Sa kabutihang palad, parehong matatagpuan ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment at Shalom Technology sa malayong Southland District. Ang pagbawi para sa dalawang kumpanya ay maaaring gawin sa takdang panahon, ang mga pondo maaaring makuha din pabalik. Ang problema ay, ang Sterling Technology ay nasa loob ng lugar ng impluwensya ng pamilya ni Gomez. Kung may pagkakamali man lang, magiging abo na ang lahat. Ang pamilya Gomez ay hindi mananatiling tahimik at panoorin ang pagbawi ng Sterling Technology. Tiyak na gagawin nila ang isang bagay na maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng Sterling Technology. Pinabantayan din sila ng Pivot Technology. Karaniwan, ang Sterling Technology ay nasa panganib pa rin. Nanatiling tahimik si Iris. Gaano katagal maaaring mabuhay ang Sterling Technology ni Thomas sa ilalim ng pag-atake ng pamilya Gomez at Pivot Technology na naghahanap ng paghihiganti? Buntong hininga. Umiling si Thomas at tahimik na nagsindi ng sigarilyo. Lumabas sina Thomas at Iris sa reception room at lumabas ng kumpanya. Naninigarilyo sila habang tinatalakay ang susunod nilang gagawin. Sa pagkakataong ito ay nakakita sila ng mahinang liwanag ng apoy sa di kalayuan. Sunod-sunod na nabuo ang mga ulap ng makapal na usok. Kabanata 1339. Ano ang nangyayari? Lumapit si Diana Red at sinabing, Mr. Mayo, parang may sunog doon. Parang may mga napadpad sa loob ng building. Tignan natin. Itinapon ni Thomas ang kanyang sigarilyo at pinaandar ang kanyang sasakyan sa pinangyarihan ng sunog. Habang papunta sila doon, natigil sila sa kalsada. Rush hour noon at puno ng traffic ang kalsada. Bumaba si Thomas Mayo sa sasakyan at napansin na maging ang emergency lane sa magkabilang gilid ng kalsada ay masikip din ng mga pribadong sasakyan. Walang paraan para makarating ang truck ng bumbero sa pinangyarihan ng sunog sa oras. Sa mismong sandaling iyon, ang kagawaran ng bumbero ay nagpupumilit na linisin ang daan patungo sa pinangyarihan ng sunog. Rush hour noon. Napakaraming sasakyan sa kalsada kaya imposibleng madaanan nila. Ang gusali ay masusunog sa isang malutong sa oras na dumating ang truck ng bombero. Dumaan si Thomas sa karamihan ng tao kasama si Iris sa likuran niya. Habang papalapit sila sa gusaling nasunog, napagtanto nilang 30 palapag pala ang gusali. Nasusunog ang 5 at 6 na palapag sa itaas at ito ay kumakalat at lumalakas habang lumilipas ang panahon. Hindi nagamit ang elevator. Ang mga napadpad ay umiiyak dahil sa dalamhati. Nasa kalagayan sila ng kawalan ng pag-asa. Isang lalaking nasa 60 taong gulang ang sumugod at sumigaw sa gusaling nasusunog, dapat kang magtiyaga, mahal kong asawa at apo. Tumawag na ako para humingi ng tulong. Paulit-ulit niyang sigaw kahit na baka hindi siya marinig ng mga ito. Lumapit si Iris at tumingin, pagkatapos ay bumulong siya sa tainga ni Thomas, Commander, ang lalaking iyon ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Martin Arthur Martin. Pinuno ng pamilya Martin. Iyon ay isang makabuluhang pamagat. Ang pagkakakilanlan at posisyon ni Arthur ay maihahambing kay Nicholas Gomez. Pareho silang humawak ng medyo mataas na posisyon sa Central City. Ang pamilya Martin ay may hindi maisip na kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Martin ang may-ari ng Pivot Technology. Wala na ang fire truck dahil lumakas ang apoy. Desperado si Martin habang pinagmamasdan ang apoy na malapit ng kumitil sa buhay ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Sumigaw siya sa mga tao, kung may makapagligtas sa aking asawa at apo, handa akong magbayad ng 500,000 dolyar bilang gantimpala upang pasalamatan ang aking tagapagligtas. 500,000 dolyar.
Ito ay isang malaking halaga para sa sinumang normal na tao doon. Pero, habang pinagmamasdan ng mga tao ang gusaling nasusunog, ni isa ay walang nang ahas na pumasok para sa isang rescue mission gaano man sila kalaki ng bayad. $1,000,000. Dinagdagan ni Martin ang gantimpala, ngunit wala pa ring humakbang. $2,000,000. Sa puntong ito, hindi na maisip ni Martin ang pera upang mailigtas ang kanyang pamilya. Nakakatukso talaga ang reward na inaalok. May kasabihan na ang matapang ay ginantimpalaan ng malaki sa kanilang mga aksyon. Ngunit ang katotohanan ay malupit, walang sino man ang handang isakripisyo ang kanilang sarili upang kumita ng $2,000,000 na ito. Hindi sa ayaw nilang kumita ng pera, ngunit ito ay dahil hindi nila ito kaya. Ang apoy ay tumaas hanggang langit. Kung ang ilan ay papasok sa gusali ngayon, siya ay maaaring patay o malubhang nasugatan. Hindi kailanman magandang ideya na ilagay ang iyong sariling buhay sa taya para sa kapakanan ng pera. Umiling si Aris. Parang wala ng pag-asa this team. Akala ng lahat ay walang magagawa at iyon ay para sa asawa at apo ni Arthur. Ngunit sa sandaling iyon ay may humakbang pasulong. Si Thomas Mayo iyon. Tinulak niya ang mga tao at mahinahong sinabi, ililigtas ko sila. Kabanata 1340. Karaniwan, kung ang isang bayani ay tumayo para sa kapakanan ng iba, ito ay isang bagay na karapat-dapat na papuri. Pero, hindi ang mga aksyon ni Thomas Mayo. Hindi pinuri, sa halip ay kinukutsa siya ng karamihan. Hey, mas gusto ng taong ito ang pera kaysa sa buhay niya ha. Malamang may mali sa ulo niya. Hindi ba niya nakikita kung gaano katindi ang apoy? Paano niya, isang normal na tao, ililigtas ang lahat ng mag-isa? Ang mga tao ngayon ay nawawala ng isip kapag may kinalaman ang pera. Basta manood ka, pupunta siya ngayon upang iligtas ang mga tao, ngunit mamaya, kakailanganin niya ng ibang tao upang iligtas siya. Isang walang isip na nagmamahal sa pera ngunit hindi sa sarili niyang buhay. Ang bawat isa ay nagsipagpalit at masamang bibig si Thomas. Mula sa kanilang pananaw, pumarap si Thomas para sa $2,000,000. Hindi ba nila naisip kung may kakayahan siyang kumita ng $2,000,000 sa kanyang sarili? Kung ang pagliligtas sa isang tao ay napakasimple, ang iba ay nakatayo pasulong. Magkakaroon kaya siya ng pagkakataon? Isang walang pag-iisip. Wala ring tiwala si Arthur kay Thomas. Sa harap ng matinding apoy, paano niya ililigtas ang sinuman? Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Arthur kundi ang umasa kay Thomas. Bagamat halos hindi siya makapaniwalang kaya niyang iligtas sila, kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin at sabihin, kailangan kitang guluhin, mabait sir. Ang lahat ay naghihintay na manood ng isang magandang palabas, ang palabas ng isang walang isip na nais ng pera sa kanyang sariling buhay. Nais nilang makita kung paano siya mismo maging sanhi ng kanyang sariling kamatayan. Pinunasan ni Aris ang malamig niyang pawis. Nangangamba siyang sumugod si Thomas para iligtas ang mga tao dahil sa init ng ulo nito. Hindi maintindihan ni Aris bakit inalagaan ni Thomas ang gantimpala na $2,000,000. Habang siya ay pinagtatawanan at pinagdududahan pa ng karamihan, tahimik na kinuha ni Thomas ang kanyang telepono at may tinawagan. Tigress. Isang malambing na boses ang dumating sa telepono. Oo, Commander. Ano ang iyong mga order? Hindi. 1108, Green Road. Ang matinding sunog. Ang mga taong na-stranded ay nangangailangan ng agarang pagsadjep. Roger yan. Ngayong nabawi na ni Thomas ang kontrol sa kapangyarihan ng makapangyarihan. Mas maginhawa para sa kanya na gamitin ito, ang tanging bagay ay hindi niya gagamitin ang kapangyarihang ito sa anumang pagkakataon. Ngunit dahil may mga taong kailangang iligtas, wala siyang pagpipilian. Ibinaba na niya ang tawag. Tumingin si Thomas kay Arthur at mahinahong sinabi na notify ko na ang mga tao na sumagip. Mangyaring maghintay ng matyaga. Tinawag. Mga taong naabisuhan. Nagbago ang kutis ni Arthur. Kung kailangang ipaalam sa sinuman, kakailanganin ba ang tulong ni Thomas? Si Arthur ay pinuno lamang ng pamilya Martin. Mayroon din siyang makatarungang bahagi ng mga koneksyon. Bago ito, nakipag-ugnayan na siya sa tanggapan ng alkalde upang dalhin ang mga bombero sa pinangyarihan. Kaya naman, kailangan pa bang ipaalam ni Thomas ang iba? Naisip ba ni Thomas na makukuha niya ang kanyang mga kamay sa $2,000,000 sa isang tawag sa telepono at walang pagsisikap? Ang walang isip ba ni Arthur sa kanya?
Umalis ka na. Malakas na saway ni Arthur sa kanya, you rascal. Wala akong oras na makipaglokohan sa'yo. Kung hindi mo kayang iligtas sila, mawala ka. Napatras talaga si Arthur sa kanto dito. He accused here and there. Lalong naliw ang mga tao. Narinig niyo ba yon? Tinabi ng walang isip na iyon na tumawag siya ng mga reinforcement. Hahaha, ang sakit ng tiyan ko. Nais niyang kumuha ng $2 milyong nang hindi naglalagay ng 1 onsa ng pagsisikap. Napakawalang isip niya. Sinong nagsabing hindi siya? Naniniwala siya na ang isang tawag sa telepono ay magagawang mapatay ang apoy. Hey, maliban kung tinawag niya ang Diyos ng ulan na magpaulan ngayon, kung hindi, walang makakatulong. Talagang may madumi ang puso ng mga tao ngayon. Sabik na sabik ang ulo ng pamilya Martin para sa kanyang asawa at apo, ngunit narito siya, nag-iisip na liligawan siya. How disgusting! Ang pag-uugali ni Thomas ay tila isang manlilinlang sa karamihan. Hindi lamang siya pumasok sa gusali upang iligtas sila, ngunit gusto niya ng 2 milyon ng walang anumang pagsisikap. Ang pagsasamantala sa sitwasyon ay isang talagang kasuklam-suklam na aksyon sa mata ng iba, sabay-sabay na pinagalitan ng lahat, bastos ka, magwalakal. Paano magkakaroon ng kasuklam-suklam na tao na tulad mo sa mundong ito? Para akong masusuka. Walang magawang umiling si Thomas. Wala siyang pakialam sa sinabi ng karamihan. Ang tanging ginawa niya ay itinaas ng kaunti ang kanyang ulo na para bang may hinihintay.